Natapos po ako ng Bioengineering noong 1980. Pagkatapos noon, nag-take agad ako ng exam sa Manila. Nung dumating yung result ng exam, talagang labis-labis po ang katuwaan ko at saka kasiyahan nung nabasa kong nakapasa naman ako. Si Mrs. ay akin nakilala dahil sa isang kaibigan. Kami ay kinasal po noong November 20, 1983. Nung alam kong panatag ng buhay dahil nga stable naman yung hanap buhay ko, ang gusto ko sa buhay ay hindi lang po sa pampamilya, kundi makatulong din sa mga kapatid, sa mga magulang. So ang nasa akin lang, panatag ang isip sa paghanap buhay para makatulong din sa pamilya. Nung nagsimula akong uminom, una patikim-tikim, unti-unti, dumadami. Hanggang sagad-sagad na yung pag-inom ko, mula umaga hanggang gabi, hanggang sa kinabukasan ay hindi na makabangon. So, ganun po kalala. Sabi ni Mrs., mas mabuti pa yung mga kainuman mo, naalala mo. Kami, hindi mo maalala. Masama ng loob sa akin kasi yung nga, hindi ko siya pinapansin. Pag nakainom, nagwawala. Tapos nung nagsasabong na ako, nag-alaga ko ng manok, minsan sabi pa ni Mrs., buti pa yung mga manok mo, nasikaso mo. Kami, hindi mo masikaso. So talagang masama na yung feeling at saka yung damdamin ng pamilya sa akin. Kapag nawala yung kalasingan na limbawa, naisip ko rin na magbabago ako kaso hindi ko magawa. Na ang alam ko, kahit na nasa barkada ako, okay lang. So umuwi ka man sa bahay ng maaga o late, okay lang sa akin kasi yun nga yung pagmamalasakit sa pamilya ay wala po doon. Ako ay nag-apply doon sa isang mining company. Ang in-apply ko nung una ay isang company dito sa papunta sa Baguio. Ngayon meron silang branch, gusto mo, sabi ganyan, doon ka ma-assign sa Leyte. Sabi ko, okay lang kasi it's an adventure. So napunta ko doon. Kasama ko si Mrs. at saka yung panganay namin, bata pa siya noon, mga 2 taon pa lang yata. Nung nandun kami, palasimba ko sa Katoliko. Wala pong palya sa pagsisimba, namamalagi yung bisyo, talagang nasagan ba yung bisyo kahit na sabihin kong wala akong palya sa pagsisimba sa Katoliko. Ngayon dumating po yung time na yung immediate boss ko noon, si kapatid na Delphin Duzon, inanyahan ako dun sa isang pamamahayag sa iglesia. So sabi ko, dahil nga ang boss ko ay mabait naman sa akin at saka yung pag-invite ay mabuti naman, di man kasamaan yon. So sige ka ako, attend ako. Talagang malinaw yung pamamahayag, madaling intindihin, talagang napakalinaw. Bawat tanong, ang sagot, nasa Biblia. Pagkatapos ng pamamahayag, kinabukasan ay nanghihinga ko ng mga babasang pasugo. So habang bikat ako sa company, nasa bahay ako, binabasa ko yung mga pasong binigay sa akin. Marami po yun. Bigyan ko ng 5, 10. Binabasa ko lahat po yun. Pag nabasa ko na lahat, bigyan niyo pa ako. Gusto ko magbasa. So tuloy-tuloy na po yun. Yung feeling ko talagang gusto ko nang ipagpatuloy. Nung nandun ako sa pagpasok sa iglesia, sinabi ko sa sarili ko na ang lahat ng bisyo alisin ko. Alam ko kasi na yung bisyo ay makabihiwalay sa panampalataya. Kahit na hindi pa ako nabautismo sa iglesia, talagang simulan ko na magbagong buhay na buhay iglesia talaga. Decided na ako talaga na anib sa iglesia. 5 leksyon na pong natapos ko. Dumating po yung pagkakataon na sinabihan ako ng management na babayaran kaming mga empleyado dahil ang kumpanya ay isasara na. Nagkaroon ng management problem sa head office. So umuwi kami from Leyte, napunta kami ng Urdaneta, Pangasinan. Hindi nga lang po nakapagpaalam doon sa kuna sa nakadestino doon, hindi ako nakapagpaalam. Sinabi ko nung sa mga kapatid na pagkisabi kay kapatid na destinado na alis kami, biglaan, sabi ko. Dahil po naunawaan ko talaga na ang pag-anib sa Iglesia ng Cristo ay paraan para sa kaligtasan. Kaya hindi ko naman pwedeng sayangin yon na ituloy talaga. Nung pagdating namin sa Pangasinan,
binanggit ko agad sa mga kapatid ko na nagsimula akong umanib sa iglesia. Tuwang-tuwa silang lahat, hindi sila makapaniwala. Ako'y desidido kaya ako'y papadoktrina. Itutuloy ko yung naputol dun sa Leyte. Yung kapatid kong iglesia ay talagang tuwang-tuwa na ako'y mag-iglesia na nung iniwan ko yung bahay namin na gano'n ang kalagayan ko, na painom-inom, pasugal-sugal, iniwan ng pamilya, kahit na mga kapatid kong hindi iglesia, tuwang-tuwa sila. Alam nila kasi na pag nag-iglesia ka na, wala ng bisyo. Totoo ka ako, hindi na ako magbibisyo. Ako'y nabautismuhan sa Iglesia ni Cristo, December 10. Napakalaki ang pagbabago ng pagsasama naming mag-asawa, naging payapa, at dahil nga wala sa akin yung bisyo, talagang yung kabuuan ng pagsama ng pamilya ay masaya at payapa. Sabi ni Mrs., maganda naman yan, yung ginagawa mo. Kasi alam na sa pagbabagong buhay, talagang alam niyang siya magpapabago sa buhay ko. Ganun po yun na hindi kagaya nung dati, na talagang magulo kaming mag-asawa. So sige lang, sabi niya, although siya, basta kung gusto mo, tuloy ka dyan. Basta't ako, hindi mo ko mapilit. Kung sasamba ka sa iglesia, magsisimba ako sa Katoliko. Nung nabautismo na ako sa iglesia, ay namamalagay yung isip ni ang aking asawa na hindi mo ako mapag-iglesia kailanman. Samahan mo ako, sabi ko. Ang hiling ko lang sa'yo bilang asawa ay sumama ka sa pagsamba. Sumasama din po siya sa pagsamba. Hindi nga lang po siya nagpatuloy. Hindi ko po nakaligtang ipanalangin sa Diyos kasi malaki magagawa ng panalangin. Kumbaga hindi ko kaya kung ako lang. Dahil nga pag kinakausap mo, sabi nga niya, kailanman daddy, sabi hindi ako mag-iglesia. Sabi ko, Diyos ko, ikaw na pong bahala sa kanya. Palambutin yung puso niya. Nagpagaw kami ng bahay doon sa Herona, Tarlac. Si Mrs. naman ay nag-apply siya at doon nga nagtrabaho sa Hong Kong. Siguro sa alam niya ay magkukulangan doon sa kinikita ko. Ngayon, nung nasa Hong Kong si Mrs. ay wala siyang binabagit pagka tumatawag ako sa landline. Ano pala, mag-iglesia na siya. Nakakay si Mrs. sa pamamayag din. Inakay siya ng mga kaibigan. Hindi naman siya tutol. So, sumama siya hanggang nakaunawa, tuloy-tuloy na hanggang siya mabautismuhan. Bali ko lang po siya, 1 taon lang mahigit, hindi niya natapos yung 2 taon na kontrata niya. So, pinayagan siya, umuwi ng Pilipinas. Masaya-masaya po ako dahil nga ako na nag-iglesia, na walang bisyo, tapos si Missy Iglesia, sumasamba masiglang sumasamba, yung anak namin nakakasamba sa kabataan. So napakasaya po at saka yung hanap buhay ko matatag. Hindi kami naghikaos, talagang payapang pamumuhay. Kaya at that time po wala na akong mahiling pa, talagang masayang-masaya po ang pagsasama naming magpapamilya. Mula nung ako'y nabautismo sa iglesia, wala akong tingil sa pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Bawat taon ay ako po ay nakapagpabautismo. Ako po ay nakatanggap ng gawad ng pagkilala. Sinisikap kong may bahagi ang aking pananampalataya. Una na po sa kapamilya, kamag-anak, kaibigan. Kasi alam ko na kung saan, kung paano din ako nakay sa iglesia, ay yun naman ay aking babahagi sa mga ibang tao sa sanlibutan. Kung paano ako'y sumasampalatay na maligtas sa paghukom, ay ganun sana sila. Sa ngayon ay matatag ang aking trabaho, tumatanggap ng mga malaking biyaya, malaking pagpapala sa ating Panginoong Diyos, na siya po namang ibinabahagi sa mga kapatid. Hindi lang sa mga kapatid, pati sa mga taga-sanlibutan, yung pagtulong sa kapwa. At siyempre po, pagtulong po sa lahat ng aktibidad ng iglesia. Ako ay masaya-masaya. Nakakay ko si Mrs. na pag may tungkulin, so isang diakonisa na po siya. Yung panganay kong anak ay pinangungunahan ng mga kabataan kasi siya ang Pangulong Kadiyosa ngayon. Yung anak kong babae na pangalawa, isa ng mga awit. So lahat kami ay may tungkulin, tumutulong sa iglesia, tumutulong sa pamamala, sa ikaunlad ng iglesia. Kaya ako po ay tuwang-tuwa at napakaligaya mo.